Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, Yahweh, our Creator, the Creator of heaven and earth. He is faithful to His children. He is faithful to us. Because He created us in His image and likeness, we look like our Father. In time will come that we will be like our Father, pure and holy. And that's the reason why He sent Jesus Christ to us, to redeem us from the bondage of sin and shame. That's why Jesus Christ died on the cross, for His precious blood cleansed us from our iniquities and transgressions. Jesus Christ is our friend, and He wants us to reign with Him in His kingdom that will never end. The kingdom that the Almighty Father had given to Jesus Christ is for all eternity. Jesus Christ is the Messiah, the Lamb of God, the Ark of the Covenant, the commander of the army of the Almighty Father, the branch of righteousness, the high priest. Kaya hindi malaman kung ano ang ilalagay na names ni Jesus Christ dito sa Bible. Kasi lahat-lahat si Jesus Christ. The Almighty Father has exalted the name of Jesus Christ above all names. Kaya sa Book of Revelation, nakasulat sa thigh ni Jesus Christ, it says, faithful and true. Dahil maraming works that Jesus did for us. And He's also our teacher. So maraming role si Jesus Christ dito sa Bible, kaya hindi maibigay sa atin kung ano ang name ni Jesus Christ because it's too marvelous, it's too awesome. And our Father did that. Did all of the good things for us, for His children, for His portion, for His inheritance. We are the treasures of our Father. And He is also our treasure. That's the kind of Father that we have. And so we must be like Jesus. Follow Jesus' teachings, His examples. Jesus Christ lived a humble life when He was in this world. He did not ask for any title. Walang title si Jesus Christ. Hindi niya sinabi na, tawagin niyo akong ganito ang itawag niyo sa akin. No? Dahil si Jesus Christ is humble. And so, we must be humble also like Jesus Christ. And the Almighty Father will exalt us. First and foremost, magpakumbaba muna tayo sa tatay natin. Obey Him. His commands, His statutes, His ordinances. And from there, we will be submissive to our Father, and our Father will exalt us. He will help us. He will provide everything for us. He is our peace and joy. He is our rest. It's an eternal abundance for all eternity,
for the children of the Almighty Father. So last time we read Genesis chapter 23, no? Pero before that, i-close na natin si Lot kasi wala sa isip si Lot. Idadagdag ko lang ulit si Lot. Kasama niya si Abraham. Sumama siya kay Abraham because his father passed away already kasi Abraham became his somewhat like an adopted father, although he was also his uncle. At kaya siya may mga blessings si Lot because of Abraham. Nahawa siya kay Abraham dahil si Abraham pinagpapala ni Almighty Father because he was obedient. Ang ginawa naman ni Lot, he was sharing all that he had to his nephew Lot. But nephew was not grateful. Instead of choosing a land na ibibigay niya dapat kay, di ba nagkaroon sila ng rift? Dapat ang ibibigay niya kay Abraham for being grateful is, Abraham, dito ka na lang sa magandang land na to. Total naman, lahat naman ng kung anong meron ako ngayon, it came from you. It's being grateful to the help that you have extended to me. Parang ganon, no? Kasi parang tatay na rin niya. Hindi yon tinatawag na utang na loob. Okay? Iba yon. Kasi si Almighty Father, kung yung ituturing natin dito sa lupa na tatay natin, hindi natin marespeto, paano pa si Almighty Father? Ngayon, si Lot, dapat nirerespeto niya si Abraham bilang isang tatay dahil si Abraham ang tumulong sa kanya. Pero hindi niya nirespeto. Kasi nung nag-aaway ang kanilang mga workers, dapat ang sinabi ni Lot, huwag niyong awayin yung workers ni Abraham, kaya tayo merong trabaho ngayon. It's because of Abraham. He extended help to us. Kaya tayo, hindi in-acknowledge ni Lot yon. Kinalimutan niya yung mga ganong bagay. At nung pinapili siya ni Abraham, dapat sana sinabi niya, hindi Abraham, hindi ako aalis sa'yo. Dito lang ako sa'yo. Yung mga servants ko, pagsasabihan ko sila, total lahat naman kung anong meron ako sa'yo galing, kundi anong ginawa ni Lot. Pumili siya ng magandang lugar para sa kanya. At si Abraham nagpakumbaba. So what happened? Si Almighty Father, He saved Lot. Not because Lot was faithful to the Almighty Father, not because he was faithful to Abraham, but the Almighty Father saved Lot from Sodom and Gomorrah with his family because of Abraham. So ngayon, nung naging pillar of salt na yung kanyang asawa, wala na siyang mga gamit nun. Totally wipe out lahat kung ano man ang meron siya, kahit yung wife niya wala na, pamilya niya sira na. Sira na ang buhay niya. Bakit nagkagano nasira ang buhay ni Lot? For not being grateful to the help that was bestowed to him by his tatay-tatayan, no? Adopted father. Hindi man sinabi dito sa Bible na adopted father. Yun si Abraham na yung tumayo na bilang kanyang father. Si Abraham na yung tumayo bilang nagbibigay sa kanya ng advice. No? Ano na yan? Sarado. Close case na. Close case na si Lot sa Genesis chapter 19 yon. Ngayon, yung recap natin, Genesis chapter 23. Sarah lived for 127 years and she died. She gave birth when she was 90. So 127 minus 90, so that's 37. So 37 years old. Si Isaac was 37 years old when Sarah, his mother, died.
But Abraham still lived, no? Was still alive. Sarah died in Kirjat Arba, in Hebron. Alam natin yung lugar na Hebron. That's where David became king of Judah, in Hebron for 7 years, and after that, for 33 years, he became king of Israel. So, it's a total of 40 years of being king. So, dito na galing sila, yung mga tribes of Israel or tribes of Jacob. Galing na sila ng Egypt, no? So, bumalik na sila. So, kanila talaga yung lupa na to. Given to them by the Almighty Father. Kaya nga nila pinapaalis yung mga Canaanites. Canaanites, sino to mga Canaanites? This was the son of Ham. Kilala natin si Ham, di ba? Si Ham, he was cursed by Noah for being disrespectful. Kasi he did not respected his father when his father was sleeping due to being drunk. Pinagtawanan niya, nakahubad si Noah, pinagtawanan niya. Si Ham, pinagtawanan niya yung kanyang tatay. And so, pinurusahan ni Noah yung kanyang anak, curse yun. Yung kanyang anak na si Ham, pero instead na si Ham, yung apo niya, si Canaan. So, ito yung mga dark-skinned people. Black people. And then, itong sila Abraham, Shemites sila. No? Kagaya ng mga Arab nations, mga Shemites yon up to now, sila, mga Shemites sila. From the lineage of Shem. Pag Chinese, Japheth, or Japheth, or Japheth. So, kaya napunta ng Canaan si Abraham because the Almighty Father said, umalis ka dyan sa lugar ng iyong father, sa Haran, sa may Padam Aram, and I will give you a land. Walang tanong-tanong, Abraham was already 75 years old at that time. Ang lakas ng loob niya. Sumunod siya kay Almighty Father. At hindi lang naman si Abraham ang kanyang tinawag, the Almighty Father. There were men whom the Almighty Father had talked to. But it was only Abraham who heeded his calling, who did not ask for anything. Walang questions. Ano ang gagawin ko ron? Walang mahabang usapan. Alsabalutan agad. Punta agad ng land ng Canaan. Ngayon, dito na tumanda si Abraham sa Canaan. Nung nagkaroon ng na-destroy yung Sodom and Gomorrah, lumipat sila sa lupa ni Abimelech, no? Dahil nga yung amoy ng sulfur, na amoy nila doon, mamamatay mga animals, mamamatay mga trabahante, mamamatay sila, pati mga plants. And then after some time, 37 years ang nagdaan, naging okay na yung lugar, balik ulit sila sa Hebron. So dito namatay si Sarah sa Hebron. Kaya bibili ngayon sila ng lupa sa mga Hittites. So dito yung unang recorded in all history of the world, recorded na may witness at may deed na lupa. Okay? Ano yun? Burial site. Yun ang pinakauna na may witness at may deed na at saka may mga taong nagbabantay na kayo ang witness, ha. Ito, may deed tayo dito, magbabayad ako. First recorded in all history dito sa Bible, at ang biniling lupa ay burial site. Bakit burial site? Dahil itong mundo na to, it's not permanent for people like us,
for the children of the Almighty Father. This world is temporary. Kaya, burial site ang unang nabili na lupa na may witness pa at recorded sa Bible at may deed pa, may deed of sale pa. Binili kay Ephron the Hittite. Kaya Hittite siya kasi from the lineage of Heth, na si Heth naman ay from Ham also. Kaya, nung time na to, nakatira sa Canaan, mga dark-skinned people. Parang mga Egyptians. Parang nasa South Africa. No? Naintindihan natin? Naintindihan mo, Iska? Naintindihan ko sarili ko. May nakakaintindi kaya sa akin. So the field and the cave that is in it were deeded to Abraham by the sons of Heth as property for a burial site. No? So dati cave. So ngayon mausoleo ang ginagawa ng mga tao. Mausoleo. So dito sa Genesis chapter 24, malungkot syempre si Isaac dahil yung mother niya, best friend niya. Usually, di ba, pag mag-isa lang anak na lalaki, yung nanay best friend ng anak na lalaki. At si Abraham, syempre, busy siya sa kanyang mga works, pero mahal din naman niya si Isaac because he was his only son dahil wala na si Ishmael. Now, Abraham was old and well advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in all things. Abraham, at this time, was 140 years old na. So, Abraham said to the oldest servant of his house, mayroon siyang oldest servant, sa ngayon, ang tawag ay butler. Butler ba? Or ano man tawag doon? Mayordoma. Oh, mayordomo. Sa ibang language, mayordoma. Major dame. Or yung chief servant. So yung oldest servant niya dito, yun ang nag-oversee ng lahat ng mga bagay sa bahay ni Abraham. Parang ang butler. Please put your hand under my thigh. Bakit under the thigh? Yung thigh, yun ang pinaka-longest bone in the body. And the strongest. Babalik na naman natin sa Book of Revelation. Ang nakasulat sa thigh ni Jesus Christ. Faithful and true. Yun ang nakasulat sa Revelation. Asan ba yun? Hindi ko kabisado. Faithful and true. Revelation chapter 19 verse 16. And he has on his robe and on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Meaning it's a promise. Yun ang kanyang strength. At alam natin na yung thigh, dito nagbumula yung bone marrow. Alam niyo yung bone marrow? Di ba pag bumibili kayo ng bulalo? Di ba may bone marrow yun? Kumukha pa kay stick para kunin yung bone marrow. Kasi nga, doon nagsisimula yung, usually yung mga cells ng, at saka blood ng katawan. Bone marrow, pag matigas yon, no? Kaya ngayon alam natin kung bakit sa thigh. Dahil baka magtaka kayo, bakit sa thigh? Why not in other parts of the body or in other bones of the body? Although yung rib, gumagawa rin siya ng bone, ng blood or ng cells, mas maraming nagagawa ang thigh.
So, ang sabi dito ni Abraham, please put your hand under my thigh and I will make you swear by the Lord that the God of heaven and the God of earth that you will not take a wife for my son from the daughters of Canaanites among whom I dwell. Wag mo kung mag-promise ka sa akin, wag kang kukuha ng anak or wag kang kukuha ng asawa para sa anak ko ng mga babae na Canaanites. Ayaw ni Abraham. Bakit ayaw ni Abraham? Iba ang way of life ng mga Canaanites. Hindi sila naniniwala kay Almighty Father. They're into paganism. Ha? May paganism ang mga Canaanites. At saka, yung mga Canaanites, they were cursed by Noah. But you shall go to my country and to my family and take a wife for my son. Doon ka magpunta sa country ko, sa Padam Aram, sa family ko, no? Nandun yun sa Haran, kung saan siya umalis. And the servant said to him, perhaps the woman will not be willing to follow me to this land. Paano yun? Kung ayaw sumama ng babae sa akin dito sa land na to. To follow me to this land, must I take your son back to the land from which you came? Dapat ko bang ibalik si Isaac doon sa lupain kung saan galing ang iyong lineage, ang iyong family? Kasi doon ka naman originally galing, di ba? Ibabalik ko pa siya doon para doon siya titira. Anong sabi ni Abraham? But Abraham said to him, beware that you do not take my son back there. Mag-ingat ka, wag mong dadalhin doon, babalik yung anak ko doon. The Lord God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, to your descendants I give this land, he will send his angel before you, and you shall take a wife from my son from there. Nag-promise si Almighty Father sa akin, itong land na to para sa mga descendants ko. Kaya wag mong tatanggalin dito si Isaac. Dahil pag tinanggal mo dito si Isaac, dinala mo sa ibang lugar, paano na may bibigay ni Almighty Father ang land na to sa amin? No? Dahil ang promise ni Almighty Father, ibibigay niya yung land na to sa amin at naniniwala ako sa Kanya. Kaya, He will send His angels before you and you shall take a wife for my son from there. So, si Abraham, he had huge faith in the Almighty Father. Sabi niya, He will send His angels before you. Ipapadala ni Almighty Father ang angel niya sa iyo para ikaw makakuha ka ng wife para sa anak ko. Ang laki ng faith ni Abraham kay Almighty Father. That's why the Almighty Father loved Abraham. Verse 18, if the woman is not willing to follow you, kung ayaw sumama ng babae sa iyo, then you will be released from this oath. Only do not take my son back there. Kung ayaw sumama ng babae sa iyo, wala na tayong kontrata. Void na yung pagpapromise mo sa akin. Null and void na. Pero, wag mong dadalhin doon yung anak ko. Kung ayaw ng babae, wala na. Void na yung ating promise na usapan natin. So the servant put his hand under the thigh of Abraham, his master, and swore to him concerning this matter. So nag-promise yung servant, no? And then the servant took 10 of his master's camels and departed. 10 ang dala niyang camel. Kahit na 10, meron siyang 10 na camel, meron ding mga nakasakay sa camel. So hindi lang siya mag-isa, meron siyang mga assistant pang kasama. At sa camel na yon may mga gifts yon. At saka may mga pagkain sila dahil malayo ang kanilang ita-travel. A month, no? Dahil napakalayo. Maglalakad sila, mapapagod yung camel, matutulog sila sa kalye. Magpapakain ng camel. Kakain sila ng lunch. Kakain ng mainit ang araw dahil wala namang shade doong araw. Yung kalye, kuba-kuba,
ano ba, baluko, ano to, hindi patag yung kalye. Wala pang kalye, no? Hindi patag yung land na dadaanan nila. For all his master's goods were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia, to the city of Nahor. No? Kasi yung Padam Aram, Mesopotamia yon, na ngayon ay Iran, or Iraq. Malapit yung magkakadikit yon. So, kamukha ng mga Israeli, ang mga taga-Iran and Iraq, and also, mga Arab nations, magkakamukha sila. Kaya hindi mo ngayon ma-distinguish sa kanila, sino ba dito yung ano, no? Hindi natin maintindihan. Kasi nga magkakamukha sila. Sometimes, pati mga Pakistani, tsaka yung mga Indian nationals, kamukha na rin nila eh. Pati mga nasa Syria, Oman, Jordan, no? So, yun yung mga Shemites. And he made his camels kneel down outside the city by a well of water at the evening time, the time when women go out to draw water. So, ang nag-iigib ng mga tubig noon ay mga babae. Meron silang mga banga na dala-dala. Wala pa ng balde. Wala pa ng gripo. Ha? Yung gripo na plastic na bit-bit-bit na yung gripo, wala pa noon. So, nakarating na siya sa lugar ng Mesopotamia, sa city ni Nahor. Then he said, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day. So, marunong siya mag-pray. Itong servant na to, ba't siya marunong mag-pray? It's because of Abraham. Maganda yung leadership ni Abraham. Takot siya kay Almighty Father. Kaya pati mga servants, takot din kay Almighty Father. Nakikita nila si Abraham na nagsiserve kay Almighty Father. Kaya yung mga servants, nagsiserve din kay Almighty Father. Alam nila na powerful si Almighty Father. Kaya, kung ang inyong household may takot kay Almighty Father, yung leader ng house ninyo, pati yung mga servants ninyo, takot din kay Almighty Father. Ngayon, kung bastos yung household ninyo, bastos yung pinaka-leader or pinaka-head of the family, may pagka-perverted, ngayon, yung house nyo rin, perversion din ang namamayani. Ha, napapansin niyo ba yun? Ako napansin ko yun eh. May babaero, yung pinakamatanda, na siya yung pinakamayaman, pinakamayari ng lugar, ng bahay. Ngayon, pati yung mga anak niya, pati yung mga taong nakatira sa bahay niya, perverted. Sa tingin nyo, nire-respeto ng mga tao yon? Yung mga ganong klaseng tao? Hindi nire-respeto. Nire-respeto dahil sa pera. Pero, pag nakatalikod na, hindi natin nire-respeto yun. Pag nakatalikod na. Pag nakaharap lang, ire-respeto mo dahil nga mayaman. Pero, pag nakatalikod na, hindi mo na ire-respeto. Puro kasiraan ang ginagawa ng mga tao sa ganong mga bagay, dahil nga perversion ang namamayani sa kanila, hindi sila nirerespeto ng mga tao. Minsan akala nila, nirerespeto tayo mga tao, mayaman na tayo kahit masama ang ugali natin. Hindi. Nakita ko yun. Ilang household na nakita kong ganon. Ilang household na nakita kong ganon. So, isa yun sa mga curse na hindi ka nire-respeto kahit na mayaman ka. Akala mo nire-respeto ka. Akala mo maganda tingin ng tao sa'yo. Akala mo kinaiingitan ka, pero totoo hindi. Kaya itong household ni Abraham, respetado ng mga tao. In the vicinity, nakita nyo naman kung paano siya tratuhin ng mga Hittites, di ba? Tsaka ni Abimelech.
at kung paano rin siya tratuhin ng kanyang mga tauhan, no? Kasi may takot siya kay Almighty Father. Takot din sila gumawa ng kamalian, yung mga servants siya yung mga nasa paligid, dahil maayos na tao to. Kailangan maayos din tayo, hindi tayo pwedeng hindi tayo pwedeng paloko-loko, no? Gagaya ang mga tao kung nakikita nila na maayos yung tao, gagaya sila. Ngayon kung nakikita ng mga tao na masama yan, kaya, pwede yan, masama siya, di ba? Yung mga kung ano nang pinaggagawa niya sa buhay, pwede yan, pasok tayo dyan, oh. Yan, sila mismo nag-aawayan, naglolokohan, naglalamangan, magulo ang household. Balik na tayo dito, no? Verse 12. Then he said, O Lord God of my master Abraham, please give me success this day and show kindness to my master Abraham. Pinag-pray ng servant niya, ni Abraham siya. Behold, here I stand by the well of water, and the daughters of men of the city are coming out to draw water. Andito ako ngayon sa labas ng na mga bahay ng mga tao, nagkukuha sila ng tubig sa well. Nag-iigib sila. Now let it be that the young woman to whom I say, please let down your pitcher that I may drink, and she says, drink, and I will also give you your camels a drink. Let her be the one you have appointed for your servant Isaac. And by this I will know that you have shown kindness to my master. Sabi, ang sign po na maglalapit ako sa babae, sasabihin ko na makikiinom ako. Ngayon, pag sinabi ng babae na drink, at bibigyan niya rin ng drink yung camel ko, ibig sabihin siya na yon. She's the one na ibinigay mo na magiging asawa ng aking master na si Isaac. Na servant mo. Your servant Isaac. Sabi ng servant. Kasi servant ni Almighty Father si Isaac. And by this I will know that you have shown kindness to my master. And it happened before he had finished speaking, bago pa man siya matapos magsalita na nagpe-pray, naglalabasa na, nakita niya na si Rebecca, that behold Rebecca, who was born to Bethuel, son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham's brother, came out with her pitcher on her shoulder. Kapatid ni Abraham si Nahor. Ngayon si Nahor, ang asawa niya ay ang kanyang niece na si Milcah. Wala pang law noon na hindi pa pwedeng maging asawa ang kanyang niece. Walang law na just to clarify, wala pang law na binibigay si Almighty Father. Wala pa yung Mosaic law. So si Nahor, apo niya itong si Rebecca dahil anak niya si Bethuel. No? So si Abraham, apo din niya si Rebecca. So kung apo niya si Rebecca ni Abraham, pamangkin ni Isaac si Rebecca. Pero malayo na, no? Hindi, magulo na eh. Magulo na. Kasi nga si Milcah, pamangkin ni Nahor, naging asawa niya, came out with her pitcher on her shoulder. So may dadalang pitchel. Malaki na ng mga pitchel. Ganyan na. Malaki yung pitchel. Ang bigat na. Di ba sila nabibigatan? Ang laki ng pitchel na dadala na. Gawa sa clay, syempre, yan. O, hindi pa gawa sa plastic, no? Hindi pa gawa sa metal. Pitcher on her shoulder. Now the young woman was very beautiful to behold. Napakagandang tignan. A virgin, no man had known her. Which means to say, wala pa siya nagiging boyfriend. Wala pa siya nakakatabi na lalaki. And she went down to the well, filled her pitcher, and came up.
Maganda siya ang tignan. Siyempre maganda dahil si Sarah, na kapatid, half-sister ni Abraham, maganda. So si Abraham, gwapo. Itong si Nahor, gwapo. Itong si Milcah, maganda. So lahi maganda nila, no? Iba ang kanilang itsura. Kumpara sa mga lahi ni Abimelech or mga Philistines, ibang itsura nila. Alam naman natin ulitin natin, dark-skinned or mga black ang mga Philistines. Ito, Shemites ito. Hindi naman sinasabi natin na pangit lahat ng mga black-skinned. Hindi naman ganon. Kundi, pag nakakita kasi ng ibang tao, beauty is in the eyes of the beholder. Pero usually, ang beauty, pag madilim, hindi mo agad makita yung beauty, di ba? Pag madilim yung skin, hindi mo makita yung beauty. Minsan, niloloko lang natin ang sarili natin. Naintindihan ba ako? Nakakaintindihan. Minsan, niloloko lang natin yung sarili natin eh. So, sa standard ng tao, no, maganda si Rebecca. May mga standard kasi ang tao, pero kay Almighty Father, sa tingin niya, dahil we were created in His image and likeness, lahat tayo magaganda. Ha? More so, pag nakabalik na tayo sa tatay natin, dahil kung ano man ang itsura natin ngayon, this is not our real features, not a real visage, not a real face. Ibang itsura natin. Kung ano man ang itsura natin ngayon, this is also a test. It's a test for lahat test. Napakahirap. Tumatanda tayo, it's also a test. Nag-ibang itsura natin, test yun. Ano bang pag nag-iba bang itsura ng anak ko, ano bang magiging faithful pa rin ba siya sa akin? It's a test. Kaya pag uwi natin sa tatay natin, gaya ni Jesus, hindi siya nakilala ng kanyang mga apostles and disciples when He resurrected after 3 days. It's because yung kanyang body, nag-iba na. Lumabas na yung kanyang real beauty, yung kanyang holiness, yung righteousness. Lumabas na. Kaya hindi na siya nakilala. No? Nakalagay di ba sa New Testament? Hindi na siya nakilala. Hindi siya na-recognize ng kanyang mga disciples, ng mga apostles. Kaya nga di ba sabi ni Thomas, sure ba yan? Kung totoo yan, gusto kong makita yung kanyang sugat sa kamay tsaka yung sugat sa paa. Gusto kong makita yan, no? Si Thomas the Doubter. Doubter kasi nagda-doubt siya. Kaya tinawag siya Thomas the Doubter. Nagda-doubt siya. Now the young woman was very beautiful to behold, a virgin, no man had known her, and she went down to the well, filled her pitcher, and came up. So pinuno niya yung kanyang pitchel ng tubig, and the servant ran to meet her and said, "Please let me drink a little water from your pitcher." So yung servant, tumakbo ngayon sa kanya to test her. Pengi akong konting tubig sa iyong pitchel. Ito na kaya yun? Sige, hihingi akong tubig. No? So she said, "Drink, my lord." Then she quickly let her pitcher down to her hand and gave him a drink. Kasi, kaya pitcher down to her hand kasi nandito na sa balikat. No? Bigat na itong tubig na to. Ngayon, ibababa niya ngayon, ibibigay niya ngayon ng pitcher na yun sa gustong uminom. Verse 19, and when she had finished giving him a drink, she said, "I will draw water for your camels also, and until they have finished drinking." Pati yung mga camels, pinainom din. Nauuhaw din naman yung mga camels.
And then she quickly emptied her pitcher into the trough, ran back to the well to draw water, and drew for all his camels. Inuubos niya yung kanyang yung laman ng kanyang pitcher para makainom yung mga servants. Tapos balik ulit siya para mag-igib ng tubig para naman sa mga camels. So masipag, no, tong si Rebecca. And the man, the servant, wondering at her, nagtataka ngayon siya na kaya yun? Remained silent so as to know whether the Lord had made his journey prosperous or not. Siya na ba, Lord? Is she the one? Answered prayer na ba to, Lord? Siya na ba yun? So it was when the camels had finished drinking that the man took a golden nose ring, ilalagay sa ilong, weighing half a shekel. Ang bigat nun, half a shekel. Gold. Half a shekel of gold. Nose ring. Bakit nose ring? Bakit hindi sa kamay? Bakit hindi dito sa kamay? Kasi parang engaged ka na. Yun ang ibig sabihin nun. And 2 bracelets for her wrists, weighing 10 shekels of gold. So, 5 shekels each, no? Tapos sa ilong niya, half a shekel. So, dito, 5 shekels of gold, 5 shekels of gold. Bakit magkabila? Ibig sabihin, naka-ano ka na? Ano tawag doon? Kadena? Betrothed ka na. Engaged ka na. Ganon. Wala nang makakakuha sa'yo. Nakatali ka na. Yun ang sisi-symbolize na. And said, whose daughter are you? Nagtanong siya. Tell me, please, is there room in your father's house for us to lodge or to spend the night? Pwede ba kaming dun sa inyo makitulog? Kaninong anak ka? Saan yung bahay ninyo? Sinong tatay mo? So she said to him, I am the daughter of Bethuel, Milcah's son, whom she bore to Nahor. Huy, anak ni Nahor. Si Milcah, si Bethuel, si Rebecca, ito na siya. Siya na yun. Si Nahor, ito na siya. Moreover, she said to him, we have both straw and feed enough and room to lodge. Meron kaming mga straw for camels, mga pagkain para sa camels mo. At saka, kwarto para kayo magpahinga. Then the man bowed down his head and worshipped the Lord. So, isang punta lang niya, hindi na siya nagpaikot-ikot pa sa vicinity at maghanap ng babae. Hindi na nahirapan si servant. Walang name, si servant. Hindi na nahirapan yung servant. Bakit hindi na siya nahirapan? Nag-pray siya kay Almighty Father. Binigay ni Almighty Father. Mabilis magbigay ng sagot si Almighty Father. Ito na, sagot, ito na. Sometimes, naghihingi tayo ng sagot kay Almighty Father. Binigay na sa atin ng sagot pero hindi rin matanggap. Ito, tanggap agad. Ito na ang kasagutan. Minsan, alam na natin yung sagot. Tinatanong pa rin natin, di ba? Kasi hindi natin matanggap. Verse 27. Then he said, Blessed be the Lord God of my master Abraham. So he worshipped the Almighty Father, who has not forsaken his mercy and his truth toward my master. As for me, being on the way, the Lord led me to the house of my master, his brethren. Si Almighty Father, itinuro niya sa akin. Siya ang nag-pave the way he led me to your house. To the house of the brother of my master. Na apo ni Nahor si Rebecca. So the young woman ran and told her mother's household these things. So nagtakbo na ngayon tong si Rebecca. Mother. Hindi pala English. Ibang salita. Aramaic, no? Or Syrian. May nakita akong lalaki. Binigyan niya ako ng nose ring. Binigyan niya ako ng bracelet. Ito, oh. Hinahanap yung si Lolo, si Nahor. And Rebecca had a brother whose name was Laban.
kapatid ni Rebecca, si Laban. And Laban ran out to the man by the well. Totoo ba yan? Parang ano to si Laban eh, parang kontrabida, no? Kontrabida. Parang panira itong si Laban. Verse 30, so it came to pass, when he saw the nose ring, nakita ni Laban yung nose ring, and the bracelets on his sister's wrist, nakita na niya, may gold to ah. And when he heard the words of his sister Rebecca, saying, thus the man spoke to me, that he went to the man, and there he stood by the camels at the well. Nandun sila sa may well, may mga dala-dala silang mga camel, sila yon. Ito, binigyan ako ng nose ring, suot-suot ko na ngayon. And the bracelet. So, ibig sabihin, aba, nabigyan ng nose ring, nabigyan agad ng bracelet. Ibig sabihin, mayaman to. May kaya to. No? Kasi hindi agad-agad, hindi lahat ng tao kaya magbigay ng mabigat na mga bracelet na dalawa agad tapos nose ring, hindi pa kilala masyado, no? Verse 31, and he said, come in, O blessed of the Lord. Why do you stand outside? Kaya sinabi ni Laban, ay pasok kayo dito, nabigyan nyo ng nose ring. Hindi lang yan sinabing, nabigyan nyo ng nose ring yung kapatid ko, laki ng bracelet na binigay ninyo. Hindi lang sinabi, no? Pero kaya niya inistima, dahil nga nagbigay ng malaking gift sa kanyang sister. And he said, oh, come in, O blessed by the Lord. Why do you stand outside? For I have prepared the house and a place for the camels. Sabi ni Laban. Then the man came to the house, and he unloaded the camels, and provided straw and feed for the camels, and water to wash his feet, and the feet of the men who were with him. So, nagugas sila ng paa dahil nga maalikabok, matagal lang kanilang travel time, more or less a month. Hindi sila kapaglinis. Dahil nga, ang lugar naman na Israel, kung check mo sa mapa, parang brownish. Kasi kaya siya brown, dahil nga puro mga desierto. Food was set him to eat, but he said, I will not eat until I have told about my errand. And he said, speak on. Hindi, may pagkain na inihanda na para sa servant ni Abraham. Pero ano sabi ng servant? Hindi mo na kakain. Sasabihin ko muna kung anong ipinanta ko dito. Hindi mo na kakain. Bakit ganun ang pagkakasabi ng servant? Respectable. Ha? Marespetong tao. Hindi yung, may pagkain, kain agad tayo ha. Gutom ako ha. Kung ano yung business na pinanta, yun muna ang pinag-usapan bago ang lahat. Hindi ba tayo? Minsan para tayo, gutom ako, kain muna tayo. Maya na yung usapan na yan. Madali lang yan. Kain muna tayo. Ito, maayos kausap kasi nga, servant ni Abraham. Si Abraham, respectable person of the land. Kaya dapat yung kanyang mga servants marespeto din at pwedeng irespeto, no? Until I have told about my errand. Di ba ngayon pag may meeting, di kakain muna tayo. Mamaya tayo mag-meeting. Pagod tayo, kain muna tayo. Sige, tapos nawala na yung meeting, nagkain na lang, nagparty na. Ito hindi, kung ano ang usapan, yun ang usapan. Maayos ka usap. Marespeto. Nakafocus sa goal, hindi yung sabog ang utak. Sabog ang utak. Verse 34, and so he said, I am Abraham's servant. So nagpakilala siya. Servant ako ni Abraham. The Lord has blessed my master greatly. So ibig sabihin, si Almighty Father, binigyan ng mga blessings si Abraham ng napakadami. The Lord has blessed my master greatly, and he has become great. And he has given him flocks and herds, silver and gold, male and female servants, and camels and donkeys. Maraming mga properties yung master ko. Binigyan siya ni Almighty Father ng mga properties, ng mga kayamanan, ng mga treasures.
earthly treasures. He was blessed by the Almighty Father. And Sarah, my master's wife, bore a son. Ngayon, si yung asawa ni Abraham, si Abraham master ko, may asawa siya si Sarah, meron silang isang anak. To my master, when she was old, matanda na kasi si Sarah na nagkaanak sila. And to him, he has given all that he has. No? At kaisa-isang tagapagmana ito ng malaking kaisa-isang tagapagmana ito ni Abraham ng kanyang napakalaking ari-arian na bigay ni Almighty Father sa kanya. So, itong slave, oops, wait a minute. Kaisa-isang tagapagmana. Di ba pag nakakarinig ka ng kaisa-isang tagapagmana ng napakaraming properties, teka muna. Parang ganun, di ba? Verse 37, now my master made me swear. Nagkwento muna siya, no? In-explain niya mabuti nung servant. Now my master made me swear, saying, you shall not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites in whose land I dwell. Hindi pwede na bigyan mo ng asawa yung anak ko na mga anak ng mga Canaanites. Hindi pwede. But you shall go to my father's house and to my family and take a wife for my son. Doon ka magpunta kung saan ako nanggaling sa family ko. Doon sa Padam Aram, sa Mesopotamia, kung nasaan ang family ko, kay Nahor. Doon mo ikuha ng asawa yung anak ko. Sabi ni Abraham. And I said to my master, perhaps the woman will not follow me. Paano kung hindi sumunod yung babae, hindi sa akin sumama? Kasi nga, napakalayo ng lugar. Kukuha ka ng babae na malayo, hindi mo alam kung makakabalik pa yung babae na yon dun sa kanyang family. Naintindihan natin? Kasi wala pa naman nung mga transportation, walang airplane, walang car na mabilis. Kaya, at kung magta-travel, a month pa, no? So, pag alis ng babae sa kanyang bahay, hindi mo alam kung kailan na siya makakabalik or kung makakabalik pa siya. Ganon yung ganon ang tradition noon na pag nag-asawa yung babae, di ba sabi ni Almighty Father, he shall leave his father and mother. Iiwan nila yung kanilang mga magulang at sila mismo ay magiging isa, no? Kaya pag nag-asawa ang pamilya, itong babae, verse 39, iiwan na niya yung kanyang magulang at magkakaroon na siya ng sariling pamilya. Ibig sabihin, hindi na siya family doon, hindi na siya kabilang doon. Ngayon, to pacify the parents nowadays, pag nag-asawa yung mga anak nila, hindi, magkakaroon ka ng madadagdagan yung anak mo. Hindi totoo yun. Mawawalan ka ng anak. Pag nag-asawa, yung anak mo, mawawalan ka ng anak. Kasi yung mga anak mo, magsasama sila, hindi ka nakasali ron, hindi ka nakasali sa family nila. Kaya, kasinungalingan yung sabing madadagdagan yung anak mo. Hindi madadagdagan, mawawalan ka ng anak. Okay? Yun ang sabi ni Almighty Father. Kaya sino naggumawa ng kasinungalingan na yun? Na madadagdagan ng anak mo. Pag nag-asawa ka, dadami kayo, hindi totoo yun. Pag nag-asawa yung anak mo, hindi mo na anak yun. Although sa'yo galing yun, may sarili na siyang buhay, hindi ka na makikialam. Kahit magpakalayo-layo pa sila. Yung kalokohan niya, pag hindi ka na wala ng anak, madadagdagan kayo. Inaano lang yung loob mo. Ang tawag doon? Pinapakalma ka lang. Pero ang totoo, kasi kasinungalingan yung sinasabi na yun, nadadagdagan yung anak mo. Hindi totoo yun. Dahil hindi mo naman kadugo yung mapapangasawa ng anak mo or kung
Naintindihan niyo ba? So, hindi mo family yon. Silang dalawa ang gumagawa ng family. Ha? Ganito. Kaya hindi ka dapat makikialam. Dapat iiwan yung magulang. Kaya nga itong si Sarah, no? Ay, si Rebecca, perhaps the woman will not follow me, sabi ng servant sa kanyang master. Paano kung hindi sa akin sumama? Kasi hindi na siya makakabalik, no? Pag hindi sumama, ibig sabihin ayaw niya. Ngayon, pag sumama siya, yung babae, para maging asawa ni Isaac, hindi na siya makakabalik sa kanyang magulang. Yun ang ibig sabihin dito. Yun ang totoong pag-aasawa. Mawawalan sila ng anak. Ganun yun. Ha? Hindi sila dadagdagan. Di totoo yun. Kasi nangalingan yun. Sino ang galing mag-imbento ng mga tao, di ba? Gusto nila para maganda sa paningin. Bakit hindi natin sabihin yung totoo? Para kahit masakit, isang bagsakan na lang. Hindi yung niloloko pa natin yung sarili natin, ano? Verse 40. But he said to me, the Lord before whom I walk will send his angel with you and prosper your way. Sabi ni Abraham. Ay, si Abraham ba to? Si Abraham. Sabi ni Abraham, yung angel, the Almighty Father, magiging kasama mo para maging prosperous ang lakad mo. Hindi mabaliwala ang lakad mo. And you shall take a wife for my son from my family and from my father's house. Bakit? Sa kanyang father's house? Ano nga yun? Unequally yoked with unbelievers, no? Kaya dapat pareho ng paniniwala ang importante. Do not be unequally yoked with unbelievers. Parang garon na rin to. You shall take a wife for my son from my family and from my father's house. And wala pa naman noon na law regarding sa pinsan mo, pamangkin mo, kapatid mo. Wala pang law na ganon. No? Ulitin ko, dumating na yung law na yon nung Mosaic law, nung kay Moses. Verse 41. You will be clear from this oath when you arrive among my family, for if they will not give her to you, then you will be released from my oath. Kung ayaw nilang ibigay sa'yo yung babae, hindi mo madadala dito, release ka na sa oath. Null and void na yung usapan natin. Makiklear ka na. Pag dumating ka na doon sa Padam Aram, sa may Haran, at ayaw nilang ibigay sa'yo yung pinunta mo ron, pagbalik mo rito, release na ikaw sa oath mo. Wala ka ng kasalanan doon. Verse 42, and this day I came to the well and said, O Lord God of my master Abraham. Ngayon naman, nagkikwento pa rin, mahaba magkwento tong servant kasi ina-explain niya mabuti. At ngayong araw naman na to, nagpray ako, sabi niya, kay Almighty Father, God of my master Abraham, if you will now prosper the way in which I go, na sana pagpalain ako sa aking goal or sa iniatang na ibinigay na responsibility sa akin ng aking master. Nagpray ako kay Almighty God, the God of my master. Behold, I stand by the well of water. Ngayon, nakatayo ako sa tabi ng well ng water. And it shall come to pass, when the virgin comes out to draw water, and I say to her, please give me a little water from your pitcher to drink. Ngayon nakita ko yung babae, nag-igib, at humingi ako ng tubig sa kanya. At sabi niya sa akin, and she says to me, drink and I will draw for your camels also. Sabi niya sa akin, inom ka ng tubig, pati na rin yung mga camels mo, bibigyan ko rin ng water.
Let her be the woman whom the Lord has appointed for my master's son. Yun ang sabi ko yun ang pinagpe-pray ko. Sabi ng servant. But before I had finished speaking in my heart, kasi hindi naman pag magpe-pray ka, pwede ka naman mag-pray in your heart. Hindi mo lang hindi mo sinasabi sa bibig mo, kundi you're praying in your heart. But before I had finished speaking in my heart, bago pa man ako matapos magsalita sa puso ko na nagpe-pray ako, and there was Rebecca coming out with her pitcher on her shoulder. Lumabas na si Rebecca. May dala na siyang pitcher sa kanyang balikat. And she went out to draw. She went down to the well and drew water. And I said to her, please let me drink. Ngayon, ginawa na niya itinest na niya na, please let me drink. Ngayon kung magbigay sa akin ng water to, at kung bibigay ng water din yung camel ko, ibig sabihin siya na, no? So parang itinest niya muna, try niya muna. With her pitcher on her shoulder, buhat, no? And she went down to the well and drew water, and I said to her, please let me drink. And she made haste and let her pitcher down from her shoulder and said, drink, and I will give your camels a drink also. So I drank, and she gave the camels a drink also. So nagulat ako. Walang nakalagay na nagulat. Nagulat siya na yun kasi ang pinagpa-pray niya, di ba? So, yun ang kanyang ipagpa-pray. Na kung may iinom akong tubig, pati na yung camel ko, dapat isama. Kahit hindi ko sinasabi na isama ang bigyan ng tubig yung camel. Isinama ni Rebecca. So, ito din prayer niya. Kaya ngayon, then I asked her and said, whose daughter are you? Kaya tinanong ko kung sino na siyang anak. And she said, the daughter of Bethuel, Nahor's son, whom Milcah bore to him. So I put the nose ring on her nose and the bracelets on her wrist. Kaya nilagay ko na yung nose ring sa kanyang ilong. At yung bracelet sa kanyang wrist, yung mga golds. And I bowed my head and worshiped the Lord. Nagpasalamat siya kay Almighty Father na naging successful ang kanyang lakad. And blessed the Lord God of my master Abraham, who had led me in the way of truth to take the daughter of my master's brother for her son. Para kukunin ko ang anak ng brother ng master ko para sa kanyang anak. So nagpasalamat siya kay Almighty Father for the answered prayer. Verse 49. Now, if you will deal kindly and truly with my master, tell me. And if not, tell me. Maging honest kayo sa akin. Sabihin niyo sa akin, that I may turn to the right hand or to the left, para alam ko ngayon kung anong desisyon gagawin ko. Mag-decide na kayo. Sabihin niyo yung totoo. Huwag kayong wag na magpaligoy-ligoy pa. Diretsahan tayo, ibig sabihin dito. Tell me, and if not, tell me. Kung ayaw nyo, sabihin nyo sa akin. Kung gusto nyo, sabihin nyo rin sa akin. Nang sa ganun, alam ko kung ano ang magiging decision ko. Kung pupunta ba ako sa right or sa left, no? Kung ano na ang magiging plano. Para hindi na matagal pa, diretsahan na tayo. Verse 50. And then Laban and Bethuel answered and said, the thing comes from the Lord. We cannot speak to you either bad or good. Ang bagay na to ay galing kay Almighty Father. Hindi kami makapagsalita sa iyo ng masama o mabuti. Pero syempre, kukunin ng servant si Rebecca, sumalungkot ngayon si Laban at si Bethuel. Hindi sila prepared, no? Na mag-aasawa agad yung kanilang anak, yung kanyang kapatid ni Laban at yung anak yung si Bethuel na nanay, na lalaki si Bethuel, no? Hindi siya prepared. Okay? Kasi bigla na lang dumating itong servant na to ni Abraham. The thing comes from the Lord, and we cannot speak to you either bad or good. Here is Rebecca before you. Take her and go. Hindi kami makapagsalita ng masama o mabuti. Pero andito si Rebecca, kunin mo siya at umalis na kayo. And let her be your master's son's wife, as the Lord has spoken. Maging asawa siya ng anak ng iyong master,
gaya ng pagpipili ni Almighty Father sa kanya. Verse 52, and it came to pass when Abraham's servant heard these words, that he worshiped the Lord, bowing himself to the earth. Nagpasalamat yung servant kay Almighty Father. Kaya he bowed himself to the earth. Nagpakumbaba siya. Thank you, Almighty Father. Successful ang kanyang lakad. Nung marinig niya yung words na yon ni Bethuel, yung tatay, at ni Laban, yung brother ni Rebecca. Then the servant brought out jewelry of silver. Naglabas na maraming mga alahas ngayon. Maliban sa nose ring, maliban pa sa 2 bracelets, yung naglabas pa siya ng mga additional jewelry, like silver, jewelry of gold, and clothing, and gave them to Rebecca. Pati damit. Mahal ang mga damit nun. Gawa sa fleece, no? At saka hindi lang yun na anong tawag doon? Yung ginaganon? Binubuo yung sinulid, nagiging tela. Ano na ang tawag doon? Wini-weave, no? Weaving, mahirap yun. Paano na sila mag-weave nun? At saka leather, no? Galing sa hayop. He also gave precious things to her brother and to her mother. May regalo din para sa kay Laban, pati na rin sa asawa ni Bethuel. Kaya nga 10 camels ang dala-dala. Madaming dala yung mga camels. Marami rin siyang mga dalang servants na nag-a-assist sa mga camels. Imagine dikit-dikit no yung camels magkakatali. And he and the men who were with him ate and drank and stayed all night. So pati yung mga kasama ng servant, doon sila natulog. Natapos na yung usapan. Saka sila nag-inom at kumain. At natulog. Then they arose in the morning and he said, send me away to my master. So kinabukasan, alis na ho kami. Kasi kung ano ang goal mo lang, yun na yun. Ba't magtatagal ka ba ron? Ano to, bakasyon? Hindi yun bakasyon. Usapan lang yun na kukuha ka ng asawa. Hindi ka magtatagal ng isa pang araw, mag-extend tayo ng isa pang araw, bakasyon ba to? Hindi ito bakasyon. Yun ang goal mo. Kung ano yung goal mo, yun ang gawin mo. Uwi ka na, ha? Yung iba kasi ngayon, hindi, mag-beach pa tayo, mamasyal pa tayo. Daming lakad. Kung ano yung goal, yun ang gawin, ha? Kaya gusto nang umalis ng servant. One day lang sila doon. Kasi kung ano nang lakad, yun ang gagawin. But her brother and her mother said, si Laban, tsaka yung nanay, yung asawa ni Bethuel. Anong sabi? Let the young woman stay with us a few days, at least 10 days or 10. After that, she may go. 10 days muna, extension for 10 days. Kasi nga, hindi na makakabalik si Rebecca. Kaya pinipigil ng brother tsaka ng mother. After makuha yung alahas, tsaka yung mga jewelry, saka pipigilan. Samantalang nung nakuha nila yung jewelry, hindi na pinipigilan. Ba't ganon? Nakuha na nila yung jewelry. Saka nila pipigilan. Kasi nga mamimiss nila si Rebecca. Hindi na nila makikita ulit. Verse 56, and he said to them, do not hinder me. Huwag niyo akong pigilan, sabi ng servant, since the Lord has prospered my way. Send me away so that I may go to my master. Pauwi niyo na ako para makapunta na ako sa master ko. Matapos na yung lakad ko. Huwag niyo na akong pigilan or madedelay pa yung lakad ko. 10 days? Ano to? Hindi pwede. So, merong desisyong maayos tong servant na to, ha? Head ng household ni Abraham. Kasi mataas ang expectation ni Abraham sa kanyang servant, no? Ayaw niyang ma-fail yung kanyang master. Ayaw niyang mag-alala, ayaw niyang mag-antay pa.
Kasi master niya yun eh. So tayo rin ganun, ano? Pag sinabi ni Almighty Father, gawin na natin, hindi pa natin magpapatumpik-tumpik pa tayo, magpapapetiks-petiks pa tayo. Gawin na natin na doon din naman ang papunta kasi, ba't patatagalin pa, di ba? Verse 57. So they said, we will call the young woman and ask her personally. Tatawagin muna namin si Rebecca kung gusto talaga niya. Baka mapigil pa natin yung kapatid mo, Laban, na tanong muna natin, baka ayaw talaga niya, no? Pilitan lang. Wala naman dito yan. Pero syempre, bilang isang tao, baka ayaw niya. No? Baka pwede mo pa natin mapigilan. So they said, we will call the young woman, si Rebecca, and ask her personally. Then they called Rebecca and said to her, will you go with this man? No, sasama ka na ba? Sure ka na ba? Nasasama ka? Pag sumama ka na sa kanya, hindi ka na makakauwi dito. Hindi ka namin makikita na nag-iiyakan na sila. Syempre, kaya mag-iiyakan sila kasi hindi nila na makikita si Rebecca. Si Rebecca gusto na niya. Bakit niya gusto? Inalaw na rin ni Almighty Father to. Okay? And she said, I will go. Sasama na ako. Mag-asawa na ako. Wala na makipagpigil. Gusto na mag-asawa ni Rebecca. So, they sent away Rebecca, their sister, and her nurse. So, merong assistant din si Rebecca. And Abraham's servant and his men. Kasi itong si Rebecca, yung family niya may kaya rin naman, si Nahor. Kaya nga meron siyang nurse, no? Or assistant. Or nursemaid. Or maid servant. Ibig sabihin nun. Verse 60, so they blessed Rebecca and said to her, our sister, may you become the mother of thousands of 10,000s. Rebecca, sana madumami pa ang mga anak mo, thousands and 10,000s. Kasi nga, ang anak, it's a blessing, it's a treasure. Kaya nga, tayo a treasure ni Almighty Father. And may your descendants possess the gates of those who hate them, maging powerful ang iyong mga descendants. So they blessed Rebecca. Verse 61. Then Rebecca and her maids arose. So hindi lang ito isang maid ni Rebecca, meron siyang nursemaid, may isa pa, may mga maids pa siya kasi may maids eh, hindi naman isang and her maid, kundi her maids. No? So hindi lang isang babae kasama niya. And they rode on the camels and followed the man. So the servant took Rebecca and departed. So sumakay na sila sa camel. Wala mang kotse nun. Camel, no? Doon sila sa camel sumakay. Sinundan nila yung servant. So the servant took Rebecca and departed. So hindi lang sila apat, hindi lang sila lima. Marami sila, grupo sila. Now, verse 62, Isaac came from the way of Beer-lahai-roi, for he dwelt in the south. Nakahiwalay ang bahay ni Isaac kay Abraham. Kasi matanda na itong si Isaac. He was 40 years old already. So, from the way of Beer-lahai-roi. Unang nabanggit yung Beer-lahai-roi sa Genesis chapter 16 verse 14. Then she called the name of the Lord who spoke to her. You are the God who sees. For she said, have I also seen him who sees me? Therefore, the well was called Beer-lahai-roi. Observe, it is between Kadesh and Bered. Ito yung si Hagar, no? Kaya, naging Beer-lahai-roi kasi yun ang tinawag niya. The well was called Beer-lahai-roi. Well means beer. Ito si Hagar. Genesis chapter 16 verse 40, nung pinaalis na si Hagar and Ishmael sa place ni Abraham. So, si Isaac came from the way of Beer-lahai-roi, for he dwelt in the south.
And Isaac went out to meditate in the field in the evening. And he lifted his eyes and looked. So, gabi na to, in the field in the evening. Nagme-meditate siya, or he was praying in the field in the evening. And he lifted his eyes. Nang pagtingalaan niya gano'n. And looked, and there the camels were coming. Ito yung mga camels. Kinabahan na si Isaac. Siya na ba yun? Sila na ba yun? May asawa na ba ako? Kasi alam naman ni Isaac na pinapakuha ni Abraham siya ng asawa sa kanyang servant. Alam ni Isaac. Kaya nagbe-meditate siya. 40 years old na siya ng time na to. So, nung pagtingala niya, gano'n, nakita niya, doon ay mga camels, may mga taong dala-dala, may mababae doon. Sino kaya sa kanila? Ito na ba? Oh, my heart. And then, Rebecca lifted her eyes. Ito naman si Rebecca. Tumingin. Sino ba yun? Gwapo yun ah. Oh. Then, Rebecca lifted her eyes. When she saw Isaac, she dismounted from her camel. Nung makita niya si Isaac, kasi ibang itsura syempre ng servant sa master. So parang pagkakaiba, ito na yun eh. So bumaba na siya sa camel, no? Si Rebecca. For she had said to the servant, "Who is this man walking in the field to meet us?" The servant said, "It is my master." So she took a veil and covered herself. Kasi bago pa man siya bumaba ng kanyang camel, itinanong na niya sa kanya, dun sa servant, no? Sino yung lalaki na yun? Siyempre kabado rin siya. Ito na ba ang aking magiging asawa? Sino yung lalaki na yun? It is my master. So, she took a veil and covered herself. Siya na pala yun. Nag-cover na si Rebecca ng kanyang mukha at saka ng kanyang katawan. Baba na siyang gano'n. Oh my gosh. Nagpakit na si Rebecca. Ganon si Rebecca. And the servant told Isaac all the things that he had done. So na-meet na ni Rebecca si Isaac. Nagkita na sila. Tapos biglang may music. This is it! Oh! Walang music. Siyempre, pag nakita mo yung parang ito na ba yung asawa ko? Ito na ba siya? Parang humihinto ang mundo. Parang huminto ang mundo. Parang yung mga tao, ang lakad nila parang slow motion lang. Naka-experience. Tapos ito namang si Isaac, papapogi naman siya. Papapogi. Di ba ganun mga lalaki, papapogi ah. Ganun yung ito naman si Rebecca. Papakit naman, no? And the servant told Isaac all the things that he had done. So habang nagsasalita naman yung servant, nandun si Isaac, nandun si Rebecca. Pero kahit nagkukwento tong servant kung anong nangyari, parang walang naririnig sa Isaac, parang walang naririnig si Rebecca. Sige, salita ka lang dyan. Kasi ang focus na ng mata ni Isaac was Rebecca. Parang ano to eh. Love at first sight. Nox. Ba't may love story dito? Parang love at first sight si Isaac tsaka si Rebecca. At saka nung time na to, wala pang kasal, no? So, ano nangyari? Verse 67, the last verse of
Genesis chapter 24. Then Isaac brought her into his mother Sarah's tent. Doon na niya tinulog si Rebecca. Pagkagaling sa pagta-travel, ang haba ng travel nila, matutulog na si Rebecca. Isaac brought her into his mother Sarah's tent. Pag dinala na sa tent ng isang lalaki, yung babae, ibig sabihin mag-asawa na sila. Hindi na kailangan pa ng ceremony, no? Kasi ngayon, ang mga tao gusto nila ceremony pa para mag-aasawa sila, para may blessing daw. Noon, pag nagsama na ang babae at lalaki, kita na ni Almighty Father that they are one already. Ibig sabihin, kasal na yun sa tingin ni Almighty Father. Kaya pag may mga tao na promiscuous at dalliances pa or relationship with other people pa kahit may asawa na, ang tingin ni Almighty Father doon is uncleanliness already. Kasi may asawa ka na, pumapatol ka pa sa kung sino-sino. Kadumihan yon sa paningin ni Almighty Father. Ngayon dito, pag ipinasok na sa tent, magtatabi na sila, mag-asawa na ang tingin ni Almighty Father sa kanila. They are one already. Although walang ceremony, walang, kayo na ang, kayo na ang mag-asawa. Walang ganon. Si Adam and Eve ba may ganon? Walang ganon si Adam and Eve. Walang ganon si Abraham and Sarah. Walang ganon si Noah at saka yung kanyang wife, saka yung kanyang, walang ganon. Pag isinama mo na sa tent, asawa mo na siya. Okay? Ngayon, paano mo siya magiging concubine? Nasa usapan yun, concubine kita. Pero ito ang asawa ko. Naintindihan ninyo? So, walang ceremony nun. Pag pinasok sa tent, magtabi na kayo, mag-asawa na yon, they are one already in the sight of the Almighty Father. Kaya yung mga taong perversion ngayon, pag having relationships or promiscuous sila, alam niyo yung promiscuous, no? Copulation with other people, it's an abomination, it's uncleanness. Kaya ngayon, merong mga sakit na nakakahawa na mga tungkol sa copulation. It's because to prevent people from sinning. But even if there's some diseases, sexually transmitted diseases, hindi pa rin napipigil ang tao, no? Dahil ang totoong sakit ng tao ay kasalanan. Then Isaac brought her into his mother Sarah's tent, and he took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. He loved her. Kasi sa una pa lang, hindi mo na mahal mo ba? Una pa lang, kita mo, mahal ko na siya. Hindi, no? Yung pagmamahal kasi, no, para may alam ba ako sa pagmamahal? Wala naman ako alam sa pagmamahal. Sa tingin ko lang, yung pagmamahal, it's a progressive. Paano sakit? Progressive. Nabi-build up. Wala kasi ako alam sa ganito. Ba't pa kasi pinapasok itong mga itong tungkol sa pagmamahal? So Isaac was comforted after his mother's death. Kaya hindi na malungkot si Isaac. Kasi nung namatay yung kanyang mother, so Isaac was 37 years old, and then nag-asawa siya ng 40 years old din siya. 3 years siyang malungkot. Wala siyang kasama kasi yung mother niya, she was his best friend. Laging kasama niya, kaya masaya siya. Inaalagaan siya ng nanay niya.
Kung may problema siya, although mahal din siya ni Abraham, di ba? Alam naman natin na yung parang yung anak na lalaki malapit sa anak na sa nanay kasi nga nurturer ang nanay. Ngayon, nawala na yung mother ni Isaac, kaya nalungkot siya. Ngayon, nung dumating ngayon si Rebecca, na-comfort siya. Hindi na siya malungkot. May kasama na siya, meron na siyang family na kanyang sariling matatawag. No? At he loved her. So si Isaac, meron ba itong nakita tayo na kumuha si Isaac ng concubine? Yan ko nga kung may concubine si Isaac. Wala siyang concubine. No? Si Abraham, ulitin ko na, no? Loyal si Isaac. Si Abraham, he was loyal to Sarah. Yun nga lang, itong si Sarah, she had low self-esteem dahil wala siyang anak. Ibinigay niya ngayon si Hagar kay Abraham para mabuntis. But Abraham was faithful to Sarah. Ngayon, when Sarah died, nag-asawa uli si Abraham kasi gusto niya na may kasama. Si Keturah na yon. Okay? Si Keturah. Pero itong si Hagar, wala silang relasyon. Ibinigay lang ni Sarah kay Abraham. So, Abraham was faithful to Sarah. So, si Isaac, wala siyang concubine. He was faithful to Rebecca. He only had one wife. Ngayon, si Jacob or Israel na anak ni Isaac, isa lang dapat ang kanyang anak, ang asawa. Isa lang dapat. Si Rachel na mahal niya. Kaya lang dumami ang kanyang asawa was because of Laban na kapatid ni Rebecca na hindi pa natin mapagkukwentuhan ngayon dahil nasa ibang chapter yon, no? So dito, the Lord God blessed Isaac. Binigyan ni Almighty Father ng asawa si Isaac to continue the lineage of Abraham. So, nandito na ba yung promise ni Almighty Father kay Isaac? Nasabi ni Almighty Father kay Abraham, patadabihin niya ang kanyang lahi. Wala pa rin, di ba, hanggang ngayon? 40 years old na si Isaac, wala pa siyang anak. 60 years old siya nagkaanak. Paano dadami ang kanyang lahi? But, Abraham believed in the Almighty Father, and because of that, it is righteousness in the eyes of the Holy God. And so we will also believe in our Father. We must have faith in Him, for He will fulfill all His promises to us. Thank you, and God loves us all so much.